Naisip mo na ba kung bakit tila paulit-ulit na lang ang takbo ng iyong buhay, pare-pareho ang sweldo, parehong mga problema, at parehong mga sitwasyon? Maaaring ang dahilan ay ang paraan kung paano mo sinisimulan ang iyong umaga. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang unang 10 minuto ng iyong araw ang siyang nagtatakda ng magiging direksyon ng iyong kapalaran? Parang mahirap paniwalaan, hindi ba? Pero magpatuloy ka lang, dahil sa pagtatapos ng usapang ito, maintindihan mo kung bakit. Karamihan sa mga tao, sa bawat paggising sa umaga, hindi nila namamalayan na ibinibigay na nila ang kontrol ng kanilang sariling buhay sa mundo. Pagdilat pa lang ng mga mata, agad na kinukuha ang telepono, tinitingnan ang mga mensahe at abiso, at nagsisimula ng mag-react. Mga abiso mula sa trabaho, masasamang balita, mga bayarin, at mga hindi nakikitang pressure. Parang sa mismong simula pa lang ng araw, ang mundo na ang nagsasabi kung sino sila, ano ang mararamdaman nila, at paano sila kikilos. Ang hindi napapansin ng marami, ang desisyon na yan, na tila walang halaga, ang siyang nagtatakda ng enerhiya na dadalhin mo sa buong maghapon. Doon mismo, sa pagitan ng unang pagdilat ng mata at ng unang sadyang kilos, nabubuo o nasisira ang iyong sariling lakas at kapangyarihan. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, naunawaan na ito ni Napoleon Hill nang pag-aralan niya ang kaisipan ng mga pinakamayayaman at pinakamatagumpay na tao sa mundo. May iniwang malinaw na prinsipyo si Hill, ang unang gawaing ginagawa sa umaga ay dapat isang utos sa sarili. Kung sino ang may kontrol sa kanyang umaga, siya ang may kontrol sa kanyang buhay. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ang ibig sabihin ay piliin mong gawin ang isang bagay na mahirap sa umpisa pa lang ng iyong araw. Isang bagay na tiyak na kokontrahin ng iyong isipan, aayawan ng iyong katawan, at pipilitin ng iyong katamaran na ipagpaliban. At doon nagmumula ang lakas ng desisyong ito. Napansin mo ba kung paano ang unang ginagawa ng karamihan ay pindutin ang snooze sa alarm clock? Isang simpleng pagpindot pero may malalim na simbolismo. Hindi lang ito basta 5 minutong dagdag na tulog. Isa itong mensahe na ipinapadala mo sa iyong sarili, iwas ako sa hirap. At alam mo kung ano ang kasunod? Buong araw mong iwasan ang mga bagay na mahirap, ang seryosong usapan, ang mahalagang gawain, ang matinding desisyon. Isa itong sunod-sunod na epekto na hindi mo man makita, pero ramdam mo. Ngayon, isipin mo ang kabaligtaran. Isipin mong gigising ka at bago pa man may humingi ng kahit ano sa iyo, ikaw mismo ang pipili na harapin ang isang bagay na hindi komportable. Maaaring ito ay isang malamig na paligo. Maaaring maglakad habang tulog pa ang buong kapitbahayan. Maaaring maupo at isulat ang iyong pinakamalalaking takot. Maaaring mag-push up ng 20. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginawa mo, kundi ang mensaheng dala nito, ako ang may hawak ng sarili kong buhay. Ako ang pumipili ng mahirap dahil ang mahirap ang humuhubog sa akin. Epektibo ito dahil may isang psikolohikal na epekto na tinatawag na primacy effect. Ipinapaliwanag nito na kung ano ang mangyari sa simula ng isang serye ng pangyayari ay may mas malakas na emosyonal at mental na epekto kaysa sa mga susunod. Kung sisimulan mo ang araw mo sa isang maliit na tagumpay, itinatakda mo ang iyong utak na tanggapin ang tagumpay bilang normal. At hindi lang ito haka-haka. Ayon sa isang pag-aaral mula sa pamantasan ng Hilagang Carolina, napag-alaman na ang mga taong gumagawa ng mahirap na gawain sa unang mga oras ng umaga ay nagkakaroon ng dagdag na 23% kakayahan na harapin ang emosyonal na mga hamon sa susunod na 8 oras. Ibig sabihin, literal na tumitibay ang iyong isipan. Si Napoleon Hill mismo ay naranasan ito ng husto. Marami ang hindi nakakaalam, pero noong siya'y isang batang mamamahayag na hindi pa kilala, inimbitahan siyang kapanayamin ang isang tanyag na negosyanteng si Andrew Carnegie. Ang usapan ay tatagal ng 30 minuto. Ngunit si Carnegie, na namataan ang kakayahan ni Hill, ay nagbigay ng kakaibang alok. Nayalay niya ang mahigit 20 taon ng kanyang buhay para pag-aralan ang pinakamatagumpay at pinakamayayamang tao ng kanyang panahon at isulat ang isang aklat tungkol sa mga lihim ng tagumpay. Isang mahalagang detalye, wala siyang matatanggap na sahod para doon, kundi umaasa lamang sa pangakong ang kaalamang iyon ang magpapayaman din sa kanya balang araw. Nag-atubili si Hill. Halos lamunin siya ng takot sa hindi tiyak. Ngunit sa umagang iyon, sa gitna ng pagdududa, pinili niyang sumagot ng sa kabila ng kawalang katiyakan, at sa sandaling iyon, binago niya ang sariling kapalaran, pati na rin ang milyon-milyong mambabasa sa iba't ibang sulok ng mundo.
Iyon ang kauna-unahang panalo sa pinakamatinding araw ng kanyang buhay. At ngayon, nais kitang tanungin, ano ang bagay na pumipigil sa iyo tuwing umaga? Ano ang mahirap na alam mong kailangan mong gawin, pero patuloy mong ipinagpapaliban? Maaaring ito ang pagbangon mula sa kama nang hindi pinipindot ang pindutan ng pag-ulit ng alarma. Maaaring ito ang pagharap sa salamin at pagtanggap ng katotohanan kung sino ka na sa ngayon. Maaaring ito ang pagsusuot ng sapatos at pagtakbo ng 10 minuto kahit hindi mo gusto. O baka naman ito ang pagpatay sa cellphone at pagbibigay ng unang sandali ng araw para sa sarili mo. Ang totoo, hindi dumarating ang motibasyon bago ang aksyon. Ang mga nagtatagumpay, hindi sila nagigising na puno ng inspirasyon. Nagigising silang may panata. Ginagawa nilang motibasyon ang unang panalo ng araw. At ang mas nakakatuwang bahagi, sa bawat umagang napagtatagumpayan mo ang labang iyon, unti-unting nagbabago ang pagkakakilala mo sa iyong sarili. Dahil hindi tungkol sa gawain kailangang tapusin ang bagay na ito, kundi tungkol sa taong nililikha mo sa bawat pagkakataong ginagawa mo ito. Ang naglalakas loob, ang humaharap, ang hindi pumapayag na maging tagapanood lamang ng sariling buhay. Gaya ng sabi ni Hill, ang kaugalian ng paggawa ng mga bagay na iniiwasan ng karamihan ang siyang nagtatangi sa mga nabibigo mula sa mga nagtatagumpay. Batay sa mga bagong pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford, ang simpleng desisyon na tapusin ang isang hindi komportableng gawain bago sumapit ang 8 ng umaga ay nakapagpapataas ng tiwala sa sarili at nakababawas ng hanggang 40% sa antas ng pag-aantala sa mga susunod na gawain. Dahil binabasa ng utak ang aksyong iyon bilang tanda ng lakas ng loob, na naglalabas naman ng dopamine, isang kemikal na konektado sa pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Ngayon, isipin mong ginagawa mo ito araw-araw. Isang maliit ngunit makabuluhang panalo sa umpisa ng bawat umaga. Sa hindi kalayuan, hindi lamang mababago ang iyong mga gawain, kundi pati ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. At mula roon, magsisimula kang akitin ang mga bagong pag-ugali, pagkakataon at resulta. Dahil ang mundo ay laging tumutugon sa enerhiya ng taong kayang pamunuan ang sarili. Kaya bukas ng umaga, bago ang kahit ano pa, piliin mo ang unang labang haharapin mo. Hindi mahalaga kung ano yon. Basta't ito ay isang bagay na nangangailangan ng kaunting tapang, disiplina at pagsusumikap. Gawin mo ito sa loob ng 7 araw. At pagkatapos ay obserbahan mo. Obserbahan kung paano nagbabago ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mga tao, kung paano tila mas lumiliit ang mga problema, at kung paano biglang lumilitaw ang mga pagkakataon. Dahil laging sinusubok muna ng buhay ang sinumang nagnanais ng pagbabago. Ngunit lagi ring ginagantimpalaan ang taong may tapang na hawakan ang manibela. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa iyong sarili, lalo na sa mga unang sandali ng araw, ang siyang bumubuo o sumisira sa emosyonal at mental na kalagayan na isinasama mo sa lahat ng desisyong gagawin. Sa mismong mga sandaling iyon, habang ang isip ay bagong gising, bukas at walang depensa, mas malalim nitong sinisipsip ang anumang binibigkas mo para sa sarili mo. Hindi ito napapansin ng karamihan, pero sa pagmulat ng mata at pagbubulalas ng mga salitang nakakapagod, magiging mabigat ang araw na to, o hindi ko na kaya ang paulit-ulit na ganito. Nagtatanim na agad sila ng binhi ng pagkatalo kahit hindi pa sila nakakapaghilamos. At dyan mismo nagmumula ang dahilan kung bakit tila paulit-ulit na lang ang parehong nakapanghihinang senaryo sa bawat araw. Napansin mo na ba kung paano may mga tao na parang laging may ulap na madilim na nakalutang sa ulo? Laging nagrereklamo, laging may nakikitang problema, at laging inaasahan ang pinakamasama. At parang isang paikot-ikot na siklo, iyon din mismo ang ibinabalik ng buhay sa kanila. Hindi ito dahil sa kamalasan o malas. Nangyayari ito dahil araw-araw nilang hinuhubog ang sarili sa pamamagitan ng mga salitang puno ng kabiguan. At ang buhay, gaya ng salamin, ibinabalik lang ang ipinapakita. Isa itong makabagong anyo ng tinatawag na self-fulfilling prophecy. Sa kabilang banda, ang mga taong maagang natutong magsalita ng may layunin ay kayang baguhin ang enerhiya sa sarili. Hindi ito nakangahulugan ng pagpapanggap o pagtanggi sa realidad. Ang ibig sabihin nito ay sadyang piliin ang mga salitang huhubog kung sino ang gusto mong maging, hindi kung sino ang ipinipilit sa iyo ng mga pangyayari. Halimbawa, imbes na sabihin, pagod ako, mahirap ito, maaari mong ipahayag, ngayong araw, mas malakas ako kaysa kahapon at haharapin ko ang lahat ng may sigla. Hindi nito inaalis ang pagod, pero binabago nito kung paano gumagana ang isip mula sa pagkakakilanlan ng kahinaan tungo sa lakas. Si Will Smith,
Isa sa mga halimbawa ng ganitong pananaw ay nagbahagi sa mga panayam na noong kabataan niya ay madalas siyang humarap sa salamin at sabihin, "Ako ang magiging pinakadakilang aktor sa buong mundo." Noon, walang naniniwala sa kanya. Wala pa nga siyang perang pambayad sa upa. Pero maaga niyang naunawaan na hindi ibinibigay ng buhay ang tingin mong nararapat para sa iyo. Ibinibigay nito ang hinihingi mo sa sarili, at inuulit mo ito hanggang sa ang mismong mundo ay wala ng pagpipilian kundi ang paniwalaan ka. Isang kamangha-manghang pag-aaral mula sa Universidad ng Carnegie Mellon ang napatunayang ang mga taong inuulit ang positibong pahayag tungkol sa sarili bago gumawa ng mahihirap na gawain ay nagkakaroon ng hanggang 17% mas mataas na resistensya laban sa stress at mas mahusay na pagganap ng isip. Sa madaling sabi, ang mga salitang binibigkas mo ay hindi lang nakaapekto sa emosyon mo kundi direkta ring nakakaapekto sa resulta ng ginagawa mo. Kaya bukas ng umaga, bago makarinig ng ano pa mang tinig, bago ang boses ng amo, ng trapiko, o ng social media, pakinggan mo muna ang sarili mong tinig. At kailangang malinaw at matatag ito. Kailangang ipahayag mo kung sino ka at kung sino ang nililikha mong maging ikaw. Sabihin mo ng malakas, tuwid ang tindig, at nakatingin sa sarili sa salamin, "Ngayong araw, kikilos ako ng may tapang. Ngayong araw, lilikha ako ng mga bagong pagkakataon. Ngayong araw, huhubugin ko ang buhay na gusto kong mabuhay." Huwag bulungan. Huwag sabihin parang biro o para lang may masabi. Sabihin mo ito na parang talagang naniniwala ka, kahit sa umpisa ay tila pilit. Natanong mo na ba kung anong kwento ang araw-araw mong ikinukwento sa sarili mo? Dahil ang paulit-ulit mong sinasabi ay nagiging script ng papel na ginagampanan mo araw-araw. At ang mas malungkot pa, hindi ang mamuhay ng mahirap kundi ang gumugol ng buong buhay sa pagsasalaysay ng kwento ng kahinaan na ikaw mismo ang sumulat nang hindi mo namamalayan. At kung iniisip mong kalokohan lang ito o hindi ito epektibo para sa lahat, sumulyap ka lang sa paligid. Ang mga may pinakamatibay na kumpiyansa, ang mga pinakamapangahas, at ang mga mas madalas nakakakuha ng pagkakataon, walang exception, ay yaong mga hindi naghihintay ng kumpirmasyon mula sa mundo. Inuuna nilang ipahayag ang sarili sa salita at sa kilos. At saka palang tumutugon ang mundo. Kaya bukas, sa paggising mo, huwag munang buksan ang telepono. Huwag munang magbasa ng balita. Huwag munang hayaan ang ingay ng mundo bago mo marinig ang sarili mong boses. Humarap ka sa salamin at sabihin mo kung sino ka, kung sino ang nililikha mong maging ikaw, at kung anong klase ng buhay ang nararapat sa iyo. Gawin mo ito sa loob ng 7 sunod-sunod na araw. Mapapansin mong iba ang tingin sa iyo ng mga tao, mag-iba ang kilos mo, at higit sa lahat, unti-unti mong paniniwalaan ang mga posibilidad na dati ay tila napakalayo. Dahil gaya ng sinabi ni Napoleon Hill, kung hindi mo kayang sakupin ang sarili mong isip, magiging alipin ka ng isip ng iba. At kung ang tanging tinig na naririnig mo tuwing umaga ay ang boses ng takot, pagod, o pagdududa, may nagmamay-ari na ng isip mo, at hindi ikaw yon. May isang tahimik na lihim na naghihiwalay sa mga taong intensyonal na bumubuo ng buhay mula sa mga taong basta na lang sumusunod sa agos ng buhay, ang ugali ng pagsusulat. Karamihan sa mga tao ay bumabangon, nagbibihis, at nagmamadali para habulin ang mga gawain ng araw, na hindi man lang binibigyan ng pagkakataon ang sarili na ayusin kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang isipan. At hindi lang ito tungkol sa pagiging produktibo, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Noon pa man ay sinabi na ni Napoleon Hill na ang mga ideyang hindi isinusulat ay nagiging mga ideyang nawawala. Ngunit higit pa roon, ang mga iniisip na hindi maayos na naayos ay nagiging ugat ng pagkabalisa, katamaran, at pagiging hindi makakilos. Napansin mo na ba kung gaano kagulo ang iyong isip pagkagising mo? May mga larawan, ideya, alalahanin, kagustuhan, takot, at sa gitna ng lahat ng iyon, may mga biglaang sulyap ng inspirasyon. Ang problema, kung hindi mo ito kinukuha, sa loob lamang ng ilang minuto ay naglalaho ang mga ideyang ito, napapalitan ng mga panlabas na responsibilidad, paulit-ulit na gawain, at inday ng mundo. Parang sinusubukang hawakan ang hamog gamit ang kamay. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng napakaraming iniisip. Ang tunay na problema ay ang kawalan ng kontrol sa mga yon. Maagang natutunan ni Hill ang aral na ito at inulit-ulit niya kung paanong ang pagsusulat ay nagdala ng pagbabago sa kanyang landas. Araw-araw, ginawa niyang ugali na isulat ang kanyang mga iniisip, layunin, at mga alalahanin. Hindi siya nagsusulat bilang isang makata o manunulat ng nobela, kundi bilang isang tagapagplano ng sariling buhay.
Naiintindihan niya na ang isip ay nagiging kaagapay lamang kapag binibigyan mo ng anyo ang iyong mga ideya. At ang pagsusulat ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang gawin yon. Hindi rin katakataka kung bakit ang mga pangalan tulad nina Thomas Edison at Abraham Lincoln ay laging may dalang papel sa bulsa, kung saan sinusulat nila ang mga ideya, tanong, at mga saloobin habang lumilipas ang araw. Sapagkat ang sinumang hindi nagsusulat, nakakalimot. At ang nakakalimot, inuulit ang parehong mga pagkakamali, mga kabiguan, at mga lumang paraan ng pag-isip. Malinaw ang paliwanag ng agham tungkol dito. Isang pag-aaral mula sa Princeton University ang nagpatunay na ang pagsusulat gamit ang kamay ay nagpapagana sa bahagi ng utak na may kinalaman sa pangmatagalang memorya at kakayahang mag-focus. At higit pa roon, ang mga taong araw-araw na isinusulat ang kanilang mga layunin at nararamdaman ay may 42% na mas mataas na posibilidad na makamtan ang kanilang mga pinaplano kumpara sa mga taong basta iniisip lang ito. At hindi kailangang komplikado. 5 minuto lamang. Isang kwaderno. Isang ballpen. Walang patakaran. Ang mahalaga ay ang layunin. Isulat mo kung ano ang bumabagabag sa'yo. Isulat mo kung ano ang nais mong makamit. Isulat mo kung ano ang ipinagpapasalamat mo, kinatatakutan, at kailangang resolbahin. Ang simpleng gawain na ito ay nagpapabagal sa isip, inaayos ang kaguluhan, at inilalantad ang mga katotohanang hindi mo kayang sabihin ng malakas. Ilang beses mo na bang naranasan ang hindi maipaliwanag na pagkabagabag, ang pakiramdam na parang nawawala ka, na hindi mo rin malaman kung bakit? Alamin mo na karamihan sa mga ganitong pakiramdam ay nag-ugat sa kakulangan ng linaw. At ang linaw ay hindi basta-basta lumilitaw. Ito ay pinagtatrabahuhan. At ang pagsusulat ang unang hakbang. Noong mga taon na wala pa siyang pera at dumaranas ng matinding paghihirap matapos tanggapin ang hamon ni Andrew Carnegie, si Napoleon Hill ay nagpanatili ng mga talaan kung saan isinusulat niya ang kanyang mga ideya, takot, at mga plano upang makaalis sa sitwasyon. Inamin niya na maraming beses, ang tanging nakapigil sa kanya upang hindi sumuko ay ang muling pagbabasa ng mga isinulat niya noong mga nakaraang araw. Parang pakikipag-usap iyon sa sarili, muling kinukuha ang lakas ng loob at inaayos ang direksyon. Ngayon, isipin mo ito, kung bukas ng umaga, pagkagising mo, magsusulat ka sa loob lamang ng 5 minuto ng 3 bagay na pinaka-nagpapabigat sa iyong dibdib, 3 bagay na pinaka-nagpapasaya sa iyo, at ang pinakamaliit na susunod na hakbang na kaya mong gawin, paano kaya magbabago ang takbo ng araw mo? Dahil kapag inilagay mo sa papel, ang mga ideyang iyon ay hindi na basta lumulutang sa hangin. Nagiging pangako. Nagiging direksyon. At ang isip, ayon sa likas na katangian nito, ay laging naghahanap ng pagkakatugma sa pagitan ng isinulat mo at sa mga kilos na ginagawa mo. Tinatawag itong cognitive consistency, isang prinsipyo na pinag-aralan ng mga psikologo tulad ni Robert Cialdini. Ang pagsusulat ng iyong mga ideya ay hindi lamang basta pag-aalaala ng mga iniisip, kundi isang paraan ng pagbuo ng kwento ng iyong buhay. Para itong pagguhit ng isang mapa sa isang lugar na dati ay malabo at hindi malinaw. Kapag wala kang mapa, gigising ka lang at tatakbo sa iba't ibang direksyon nang hindi alam kung papalapit ka ba o lumalayo sa tunay na mahalaga. At paniwalaan mo, maraming tao ang nagdaan ng maraming taon na ganito lang, nang hindi napapansin. Kaya bago mo buksan ang iyong telepono, bago ka makipag-usap sa kahit sino, bago payagan ang ingay ng mundo na bumara sa iyong isipan, kumuha ka muna ng papel at magsulat. Isulat mo ang iyong mga layunin, ang mga bagay na nagpapabahala sa iyo, ang mga maliliit na tagumpay mo kahapon. Maaaring maliit at walang saysay ito sa unang mga araw. Ngunit katulad ng tubig na paulit-ulit na humuhubog sa bato, ang araw-araw na pagsusulat ay huhubog sa iyong pagkatao, magpapakita ng mga pattern, magbibigay daan para makita ang mga hadlang na ikaw mismo ang naglalagay, at magbibigay ng mga bagong landas. At ang pinakakahanga-hanga ay, pagkalipas ng ilang panahon, babalikan mo ang mga pahinang iyon at mapapansin mo kung gaano ka naumunlad, kung gaano mo na inalis sa isip ang mga walang kwentang alalahanin, at kung paano ang mga bagay na noon ay parang imposibleng mangyari ay naging normal na lamang. Dahil ang lahat ng naisusulat ay nagkakaroon ng kapangyarihang pagandahin pa. Ito ay isang gawain na hindi lang nagpapabago ng iyong araw, kundi pati ng iyong kapalaran. Ang sumusulat ay nag-aayos. Ang nag-aayos ay nagdedesisyon. Ang nagdedesisyon ay kumikilos. At ang kumikilos ay bumubuo. Walang himala dito. May sistema.
At ang sistema ay nagsisimula sa 5 minuto ng katapatan sa harap ng isang blankong papel. Gawin mo ito bukas ng umaga. Walang palusot. Walang paghuhusga. Isulat mo lang. Magugulat ka sa linaw na matagal nang naghihintay sa'yo. May isang tahimik na lihim na kadalasan ay hindi pinapansin ng karamihan, ngunit ito ang nagbubukod sa mga taong palaging nabubuhay sa bigat ng kakulangan mula sa mga taong nabubuhay sa kalagayan ng paglikha. Ang lihim na ito ay tinatawag na pasasalamat. At hindi ito yung basta-basta lang na pasasalamat sa social media o mga nakalipas na kasabihan. Ito ay isang malalim na pagsasanay sa pag-iisip, isang estratehiya na nagbabago kung paano mo tinitingnan ang lahat sa paligid mo at higit sa lahat, kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Naiintindihan ito ni Napoleon Hill nang mas maaga pa kaysa sa makabagong agham nang sabihin niya, walang taong makakamit ng dakilang tagumpay habang may daladalang sama ng loob at kawalang pasasalamat sa puso. Alam niya na ang pasasalamat ay hindi isang damdamin, kundi isang kasangkapan. Ang pagkakamali ng mga taong natigil, nakakaramdam ng maliit, walang gana o malas sa buhay, ay nagsisimula ang araw sa pagtingin sa mga kulang. Sa mga utang na hindi pa nababayaran, sa trabahong kinainisan, sa kalusugang hindi ka nais-nais, sa mga bagay na hindi pa nangyayari. At ito ang eksaktong pananaw na nagpapabigat sa lahat ng higit pa sa totoo. Ang isip, bilang likas, ay naghahanap ng patunay sa pinipili mong ituon ang pansin. Kung gigising kang nakatuon sa mga mali, hulaan mo, lalo ka lang makakakita ng mas maraming dahilan para maramdaman mong kulang ka. Kung titignan mo ng mabuti, mapapansin mo, ang mga taong palaging nagrereklamo, nagkukumpara, at naghihintay ng pinakamasama ay ang mga taong nananatili sa iisang siklo ng problema. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pattern ng pag-isip. Araw-araw nilang pinapalakas ang negatibong emosyonal na kalagayan at hindi nila namamalayan, pinalalayo nila ang mga oportunidad, magagandang ideya, at koneksyon na maaaring makapagpabago ng kanilang buhay. Pinatunayan ito ng positibong sikolohiya. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng California ang nakakita na ang mga taong nagsasanay ng pasasalamat araw-araw ay hanggang 25% ng mas masaya, mas matatag, at mas handang kumilos sa harap ng mga pagsubok. At narito ang isang bagay na hindi sinasabi ng iba, ang tunay na pasasalamat ay hindi resulta ng malalaking tagumpay. Ito ang sanhi ng mga tagumpay na iyon. Ang mga nagpapasalamat kapag maayos ang lahat ay nagre-react lang. Ang mga nagsasanay ng pasasalamat bago pa man makita ang resulta ay lumilikha ng enerhiyang humihila ng mga tagumpay na iyon. Simple lang ito at sobrang epektibo. Isipin mo ang pagkakaiba ng isang tao na paggising pa lang ay agad kinuha ang kanyang telepono at napuno ng masasamang balita, tsismis, at mga panghihikayat at ang isang tao naman na bago gawin ang iba pang bagay ay huminga ng malalim at nagpasalamat sa 3 magagandang bagay sa kanyang buhay. Kahit pa ito ay maliit lamang. Kahit pa ito ay mainit na kape, ang huni ng mga ibon o ang lakas na nalampasan ang isa pang araw. Ang pangalawang uri ng tao ay nagsisimula ng araw ng may kalamangan, emosyonal na mas matatag at mental na mas handa upang harapin ang mga pagsubok. At kung iniisip mong ito ay walang kwenta o mga salitang pampasigla lamang, isipin mo ang halimbawa ni Oprah Winfrey. Isa sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa mundo ang nag-ugnay ng malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa araw-araw na gawin ng paglista ng mga dahilan para magpasalamat. Ayon sa kanya, hindi lamang nito binubuo ang kanyang enerhiya, kundi dinakit ang mga sitwasyon at mga tao na kaayon ng ganitong uri ng vibes. Bukas, bago pa man makarating ang anumang ingay ng mundo sa iyo, gawin mo ang simpleng ehersisyong ito. 3 bagay. Simple, tuwiran. Hindi mo kailangan ng magandang notebook o masalimuot na ritual. Sabihin lamang ang mga mabubuting bagay. Banggitin ng malakas, isulat, isipin, ngunit ipahayag. At gawin ito ng seryoso gaya ng taong alam na ang paraan ng pagsisimula ng umaga ang binhi ng lahat ng mga nangyayari pagkatapos. Kasi ang totoo, palaging susubukan ng mundo na kumbinsihin ka na kailangan mo pa ng higit pa, na ikaw ay nahuhuli, na may kulang sa iyong kaligayahan. Pero kapag sinimulan mo ang araw na nakatuon sa kung ano ang mayroon ka na, nagbabago ang iyong posisyon. Hindi ka na umaasa o nagmamakaawa, kundi ikaw ang nangunguna. At ang buhay, gaya ng sinabi ni Napoleon Hill, ay nirerespeto ang taong kayang pamunuan ang kanyang isipan bago subukang pamunuan ang kanyang kapalaran. Kaya bukas ng umaga, bago pa man dumating ang anumang mensahe o problema, umupo ka sandali. Ipikit ang mga mata.
At sabihin sa sarili, ako ay nagpapasalamat dahil dito, dito, at dito. At tingnan mo kung paano ang simpleng tahimik na gawaing ito ay nagsisimulang bumuo ng isang uri ng lakas na walang makakabasag mula sa labas. Ang pasasalamat ay hindi nagpapahina. Ang pasasalamat ay nagpapalakas. Dahil ang taong nakakilala sa kanyang mga taglay ay nakakamit ang doble. At ang taong nakatuon lamang sa mga kulang ay nawawala pa ang mayroon siya. Ang taong nagwawagi sa umaga ay nagwawagi sa buhay. Lahat ng ating pinag-usapan ay hindi mga random na ritual, ang pagtanggap sa hindi komportable sa umaga, ang pagbigay ng lakas sa sarili, ang pagsusulat upang maayos ang isip, at ang pagpraktis ng pasasalamat bago ang anumang reklamo, ay mga estratehiya ng taong nauunawaan na ang buhay ay hindi sumusunod sa swerte kundi sa intensyon. Ang paraan ng pagpili mo kung paano simulan ang araw mo ang humuhubog sa kung sino ka magiging. At hindi ito pinipili ng orasan, ng boss, o ng balita. Ikaw ang nagdedesisyon. Kung naramdaman mong ito ay hamon para sa iyo, kung nakita mo kung gaano kalaki ang epekto ng mga simpleng gawin na ito sa pagbabago ng direksyon ng iyong kwento, alam mo na ang susunod na hakbang. Ang video na lumalabas dito sa screen ang susunod na bahagi ng palaisipan na ito. Pindutin mo ito, dahil doon, tatawirin natin ang isa pang hakbang ng magkasama, at magiging isa kang porsyento na mas mabuti kaysa ngayon. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Makikita kita sa susunod na video. Tara na!